Hello guys. Hindi ko nga pala na-videohan ng paglagay ng kakanggata ng aking kawali. Ayan. Lulutuin natin yan guys, yung gata na yan. At pa-brown-brownin natin yan para maluto yung kanyang pinakalunok yan. Yan ang ating i-design sa ibabaw ng ating tinatawag na rice cake. Yan, tawag sa taga Pampanga yan, rice cake. Sa atin naman ng mga Bisaya ay yung tinatawag natin na biko, yun no. Tapos, ang gagawin ko dyan guys, yan, pinapa-brown ko yan para yun ating ipatatoppings. Tapos, iiwan ko yung pinakalangis dyan. Yan. Iiwan ko yung pinakalangis niya at ihahalo ko na naman yan mamaya dun sa pangalawang gata ko. Yan. Pagkakaalis ko dyan guys, ilagay natin yung gata. Tapos, ang gagawin ko naman dun guys ay palalaputin ko muna yung gata bago natin ilagay yung asukal para yun ay hindi tayo hindi tayo halo ng halo. Kasi yung iba pag naglagay sila ng gata, sariwa pa lang yung gata, hindi pa naglalapot, nilalagay agad nila yung asukal, kaya ang tendency halo sila ng halo para hindi umaapaw kasi bumubula yun. Ang sa akin naman, ang gagawin ko ay palaputin ko muna yung gata bago natin ilagay yung asukal. Para pag kumulo man siya ng kumulo, hindi siya umaapaw dahil malapot na yung gata na inilagay natin. Naglalangis na siya. Pagkatapos noon, at saka natin ilagay yung asukal. Ayun, di na natin siya haluin ng haluin dahil na yun basta-basta umaapaw. Yun, pag ang langis naman, ang gata naman, ang malagkit naman, at saka natin ilagay kapag lumapot na talaga yung pinaka, natin, latik. Yun. Yung talagang halos na lapot na siya pag pumapatak natin, hindi kagaya ng parang matubig pa siya. Yun, ang gagawin natin. So, ayan guys, nilagay ko na yung pinaka pangalawang gata, hinahalo ko dun sa pinakalangis ng una nating niluto na may lunok. Yan. Sa amin, lunok tawag namin nun guys. Ayan guys, palaputin natin siya ng husto bago natin ilagay yung asukal. Alam ko naman na iba-iba tayo ng diskarte sa pagluto ng ating kakanin. Sa akin, ito yung naisip ko kasi dati ginagawa ko yan, pero na-realize ko na bakit kaya gawin ko na lang na ihuli ko yung paglagay ng asukal, yung talagang malapot na yung latik, tsaka ko ilagay ang asukal para hindi siya talagang umaapaw na pag kumukulo. Kasi bubula yun guys kapag sariwa pa yung ating gata Yun. Ayan guys, kalahating kilo lang yung ating malagkit dyan. Pag kalahating kilo guys, ang asukal noon ay 1/4 lang. Pag natamisan kayo, ang gagawin nyo, bawasan yung mga 2 kutsarang asukal o 1 kutsara. Talaga tama lang talaga yung niya. Tapos, yun. Yan, tinitesting ko guys, kung malapot pa ba siya o malabnaw. Malabnaw pa yan guys. Yan ang ginagawa ko. Yan, nilagay ko na yung asukal, 1/4. Haluin natin. Malapot na siya guys. Ganun lang kadali pag nagluto ng latik. So, maglalagay ako dyan ng kaunting asin para balance dun sa tamis. Ayan, konti lang asin. Di na rin ako maglalagay ng guys, ng luya. Sa amin kasi naglalagay kami ng luya. Yun po ay pangontra sa umay. Pero dito, di na ako maglagay dahil may mga kasama tayong mga Tagalog. Ayaw nila ng may luya.
Yun. Ayaw nilang may anghang. Pero sa akin, mas gusto ko yun. Pero mas gustuhin ko na lang sundin yung gusto nila kasi ako nag-iisa, sila marami. Kaya, yun, wala tayong luyang ilalagay dyan. Kaya yung mga anak ko, hindi kakain ng luya, lalo na yung asawa ko. Latik tayo. Hindi na siya ganong bumubula, guys. Hanggang dyan lang siya. Din siya aapaw pa. Kasi maano na yung latik natin, malapot na siya. So, ayan naman ititesting ko. Pag inano ko, sinalo ko at ano ko siya, patakan ko sa sarili niyang pinakulo kong latik. Pagka tuloy-tuloy yung patak niya, big sabihin nun malabnaw. Hindi pa siya pwedeng ihalagay yung ating kanin na malagkit. Yan po, hindi siya basta mapanis yung ating biko pagka ganun ang klaseng pagkakaluto natin na hindi pa matubig yung latik. Talagang malatik talaga siya, yung talagang malapot, saka natin lagay yung bigas. Yun, kahit 3 araw, 4 na araw, yung biko mo hindi pa mapapanis yan dahil walang tubig. Pag malabnaw kasi yung latik at ilagay mo yung kanin, may tendency na kinabukasan, maglalaway na yung biko mo. Dahil ang latik mo, matubig pa. Ayan guys. Yan, malapit na yan, malapot-lapot na yan kasi di na siya gaanong mabula yung ating latik. Tignan mo guys, 'di ba? Ganyan ang ng latik. Hindi na siya umaalsa yung bula. Ibig sabihin niyan, malapot na siya. Yan, pwede na nating ilagay yung kanin diyan na bigas. Malagkit. Ayan guys. Wow, matutong pa. Yan naman ang pagluto ko diyan sa kanin. Pagka kumulo yung bigas ng malagkit, pinapatay ko muna yung apoy. Pagka wala na yung sabaw, at saka ko iin-in ko siya ng hanggang sa yun nga magtutong yung ating malagkit na kanin. Ayan. So yun guys, pansin nyo pa, puro tayo ayan. Pagpasensya nyo na, expression natin yan. Yun diba, ayan na naman. Yan guys, yan yung biko ko guys. Umaabot yan siya ng 3-4 na araw ang pagka niyan. Hindi yan basta mapapanis kasi walang tubig na yung latik natin. Ganyan lang po ako kasimpleng magluto ng biko guys. Ayan, bigay ko lang sa inyo ng idea kung gusto nyo talaga tumagal yung biko nyo. Ayan. Tapos pagka naluto naman, kung wala namang okasyon, kayo-kayo lang naman kakain, no? Kung gusto nyo naman na kayo-kayo lang kumain, na ayaw nyo agad na maubos, na ayaw mong ang gagawin nyo para hindi masisira, wag nyo na lang alisin doon sa pinaglutuan nyo sa kawali. Wag nyo na lang i-transfer doon sa lalagyan para hindi siya magamo. Yan. Maganda po talaga dyan guys, kapag kumuha ka pati dyan ng biko, yung hindi mo pinagamitan ng kutsara, kukuha ka ng bago talaga na isandok mo doon sa biko. Yun. Para ay safe siya, hindi siya basta masisira. Kasi yung kutsara kasi natin, yung pinagamitan natin, tas isasandok din natin sa ating biko, yan po cause dyan na masisira yung ating biko dahil siyempre may laway na yun, tubig pa rin yun. Kailangan talaga na malinis yung pinagamitan nating kutsara na isasandok ulit dyan pag kumuha tayo ulit ng biko. Yan. Yung biko ko guys, kahit siguro 5 days or 4 days kaya yan guys, kasi ang biko kasi ang pag wala talagang tubig yung latik na malatik na talaga, at saka mo ilagay ang bigas, yan talaga hindi ka talaga basta masisiraan ng biko, lalo kapag maramihan. Yan. At hindi malata ang biko mo pagka ganyan kasi latik na sobra yung inyong ginawang latik. Wala na siyang tubig. Malapot na siya, naglalangis. Yan. Yan guys, patapos na yan Diyan ko na lang din ilalagay yung ating lunok guys na latik. Ayan, lunok ng ating latik guys Ayan, diyan ko na lang din i-design. Hindi ko na siya aalisin dyan sa ating kawali na pinaglutuan. Ayan.
And guys, nagluto nga pala ako ng biko. Ayun po, ay wala namang okasyon, kundi nag-crave lang po tayo ng kumain ng biko dahil matagal na akong di nakakain. Ayan, nagluto ako. Ang yummy na siya guys, oh. Ayan, ang sarap ng ating kakanin. Akong tawagin nila ay rice cake. Ayan. Sarap guys. Kain po tayo guys. Yummy na, oh. Ayan, at mamimigay tayo sa kapitbahay para naman sila ay makatikim ng ating niluto kahit konti lang. Kailangan natin mag-share your blessing. So ayan guys, ipakita ko sa inyo malapitan. Ayan na po. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa pagluto ko ngayon ng ating kakanin. Ayan. Merienda po natin. Kain na po tayo. Masarap po ito sa ating tabliyak. May tabliyak tayo, no? Chocolate. Ayan. Bye-bye. At mamahagi pa tayo sa ating kapitbahay. Thank you for watching.